natural, ituro nila ako kasi yun ang utos ni Mr. Atong Ang. Pero ang mastermind dito, si Mr. Atong Ang. Ituro nila ako, ituro ko si Atong Ang. Tumulong ako kay Don nung eleksyon. Nung eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million. Mr. Atong Ang, ano nangyari kay Chavit noon? Na ginulo mo, napatayin nyo rin. Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, Sa ambos lang, 7 beses na eh. Binabaril ako, namamatay ang mga kasamahan ko. The last, 2 granada na initya. So, 16 ang patay sa dance floor. Kayo mga politikong mga ipokrito, ang tagal mo na naging leader ng sugal. Puro illegal ka. Hindi ka na ba titigil? Munti ka na nga mamatay eh. Pagsabihan na si Atong Ang noon na na-reprimand na noon na wag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Pero iba naman yun eh. Allowed naman yung ginawa nila noon. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. So whether true or not, it's a problem. They have to prove it. At nobody's above the law. So if they can prove, dapat parusahan lang yung mga dapat parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear. Kaya sa mga taong kumuha, may magulang din kayo. May anak din kayo. Bakit ganon? Kinuha niyo yung anak ko. Hanggang ngayon nagdudusa ako. Kung magtatagal, kung ano po yung nararamdaman namin sa loob namin at nararamdaman ng mga maliliit na anak namin, mararamdaman din po ninyo yun. Nyo na kung sino yung tinutukoy ko. O si A. Ibalik ko na ang mahal namin sa buhay. Affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabongero. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Patuloy ang ating pagtutok nitong mainit na issue kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Missing sabongeros. Pero may sinabi na may missing boksingero daw dahil hindi nagpakita si Mayor Basti kanina. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay? Welcome po. Ang CBCP nagsalita na kaugnay sa online gambling na sana mapahinto ito. Sa inyo, pabor ba kayo na ihinto ang lahat na uri na online gambling? Mga kapatid, meron na mga Facebook page sa mga kilalang YouTuber o mga vloggers ang nabura dahil sa pag-promote sa mga gambling, no? At mga 21 ba yon? Tatalakayin natin yan sa susunod. Naniniwala si Governor Chavit Singson na walang kinalaman umano si Gretchen Barreto sa naturang kaso. Samantalang, idinidiin talaga siya sa ni alias Totoy Dundon Patidungan. Well, mahirap pakialam sa relationship nila. Mahirap madamay sa
sa marites nila. Although nakikita naman sila magkasama palagi sa sabong, but I don't think kasama naman sa mga nangyari si Gretchen. Although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Especially yung mga bagay na yan na tungkol sa problema sa buwan. Although kasosyo siya sa buwan. So you believe po na investor lang talaga yung role ni Gretchen dito sa sabong? Yes. I believe na investor lang si Gretchen. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabongero. Ngayon, isa sa tumas ng kabayan. Si Gretchen Barreto, isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. Ma'am Gretchen, para matapos na to, madam, total, tulungan mo na ako sa kaso mo dito para maawa ka naman, makonsensya ka naman sa doon sa mga nawalang sabongero. He did not witness anything, and his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit. Ito ang abogado ni Gretchen, no? Na walang batayan umano ang naturang akusasyon. Pero kung maalala ninyo, bago natin ituloy ang abogado ni Gretchen, sabi ni Dondon Patidungan na hawak daw niya yung audio record sa mga tumatawag sa kanya at yung text. Sapat na ba yan na magiging batayan para sa naturang akusasyon? Ito. So niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang tinikso ko sa kanya, tapos nagmamakaawa na siya sa akin, no? Sabi ko, maraming salamat, pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin, nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko, huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa samahan natin. Tapos Ang binasa niya, yung text message daw umano ni Atong Ang. Kung maalala ninyo na sinubukan ding ma-interview si Atong Ang sa mga media, pero sabi ni Atong Ang at sa kanyang abogado na sa proper forum umano sasagutin ang lahat ng mga akusasyon. sina natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya, sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya itong patayin yan lahat. O yun, may conversation din, busis umano. Sino ang tinutukoy na artista dito? Sa sinabing hawak niya ang busis, conversation daw. Gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Binaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay. Okay, iyon ang hinahawakan daw ni Dondon. Ituloy natin ang pahayag ng abogado ni Gretchen. Spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Bakit si Miss Gretchen? Kasi kilala siya at siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Miss Gretchen Barreto. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Hindi dapat gano'n. Diba? Kung sinasabi ni Totoy na make Colonel, then so be it. Pero I will not confirm nor deny first the existence of these people or the rocks. Pero masyadong broad. Talagang polarizing yung rango. At Ang tinutukoy ng Napolcom ay ang mga pulis na involved dito. alam naman natin na hindi naman gagalaw ang mga malilit na pulis kung walang official din eh. So, expect mo na yun na may mga official dyan.
expect mo na rin na since more or less 4 years pa lang yung kaganapan na nawawala yung mga sabongero, malamang at sa malamang ni mga aktibo pa dito sa serbisyo. Okay. Ito ang Senate investigation noon na may official talaga ng PNP ang inimbestigahan kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Si Sergeant Paghanga. Oo. Pero PIO siya. So, Pero naging matagal- PIO siya. Opo, sir. Matagal na po siyang wala sa PIO po, sir. So at that time, Mr. Paghangaan, yung time na nawala si June Lasco, saan ka noon? Anong assignment mo? Sir, sa ano po ako, Binyan City Police Station, sir, Laguna PPO, sir. Binyan City Police Station, sir. Laguna, sir. City Police Station. Yes, sir. Andun ka? Sir, nung time po na yon, off duty po ako nung August 31 August 30, 2021, sir. Nag-deliver po ako ng sabon, sir, noon. Mayroon po akong mga original na resibo, sir. Conversation, sir, ng text message sa amin, sir, nung na-order, sir. Pwede ko pong bigyan yung family, sir. Para makita po nila, sir, yung date. Saan yung nag-deliver ka? Sir, sa Pila, Laguna, sir. Pila. Pila, Laguna, sir. That's 41 minutes away from the crime scene. At meron pa siya sinabi na ikaw daw ay nag-volunteer na dukutin na lang yung mga... Ito ang tinutukoy na unang pahayag ni Mr. Atong ang kaugnay sa opisyal ng pulis na volunteer na dukutin daw. Suspect na yan. Nadinig ko po kanina. So narinig mo lahat ng sinabi niya kanina? Yes, sir. Okay, you have the floor. Either you confirm or deny lang sinasabi ni Mr. Atongang. Sir, ganito po yun, sir. Last year, nung ako po nasa assigned pa sa NCR CIDG as the regional chief, kakilala ko, kaibigan ko si Joseph Lumbad, and humingi sila nga ng tulong na because Joseph Lumbad is working for the Lucky 8 kasamaan po nila Mr. Atong Angser. And ang sabi ko, gawa po kayo ng letter request for police assistance. Yun na nga po yung i-present po kanina at naka-address nga po yun kay General Ferro sa Director CIDG. And yun yung, kung nung naalala niyo po noon, sir, nung first Senate hearing, nasabi yun ni Attorney Santos na may request sila. Di tayo nakapag-live hapon dahil may Exorcism and Deliverance Ministry Seminar sa Corpus Christi, Iligan City, no? Sa parokya nila ni Reverend Father, ang kanilang exorcist mismo doon, no? So patuloy muna natin to. For assistance na kasama NBI at CIDG na ina-allege nung isa sa mga witness na malakas na daw si Mr. Atong Ang sa NBI, sa CIDG. Pero sa amin, sir, for purposes na kailangan po naman talaga namin, kayo po, sir, lahat naman tayo bilang police. For police assistance. Ito dapat i-check ni NBI Director Santiago, no? Dahil nag-react yon si NBI Director Santiago na dapat umano ituro pangalanan. In fairness sa NBI daw, ni Dondon kung sino ang involved. Pero kung maalala ninyo, sinabi ni Dondon Patidungan, di ko naman sinabi ang kaugnay sa NBI. Pero may bahagi sa video ni Mr. Atong Ang na tinatalakay niya ang panyonyope at natukoy na umano bahala ng CIDG at NBI. So galing nitong police colonel at ni Atong Ang pagbanggit sa National Bureau of Investigation. Intervention, kailangan may basis. Kaya gumawa po ng sulat si Attorney Santos from the Lucky 8
Corporation. Address to Director CIDG, ako po ang nag-receive. And nag-usap-usap na po kami, kasama na po noon yung NBI. That's the first time na doon nga po, nagpunta kami minsan sa office na ni Mr. Atong Ang sa Mandaluyong, sir. At saka, sandali it was recorded during the last hearing Yes, sir. na si outgoing CIDG Director, General Ferro, was blinded by that operation. Hindi niya alam. Hanggang sayo lang ang coordination. Hindi niya alam. Di ba? Naggulat pa nga siya. Meron pala kayong operation na ganun ginagawa. Hindi niyo pinapaalam yung director ninyo. Sinabi ko po yun sa kanya kasi kung makikita niyo po, sir, yung letter request for police assistance addressed to Director CIDG, ako nasabi naman ni General Ferro po noon, sir. O, ikaw na no, yung bahala. Sa NCR, CIDG na, kayo na humawak. Kaya ako na po ang nag-receive, sir. And after the police operation, may Klaruhin natin, ha? Nag-delay si General Ferro na hindi niya alam yon. Tapos sa'yo, nagsasabi ka na siya nagsabi sa'yo na ikaw ang bahala. Yes, sir. After the police operation that we have conducted, sir, entrapment operation, we have submitted a spot report and development report na may huli po kami, address na nakasuhan, nakasuhan, ginawan po namin ng spot report at address po yung sa Director CIDG, sir. Mapansin ninyo dito, itong police colonel na ito, para bang idiniin din ni Mr. Atong Ang sa Senate investigation na siya ang nag-advise, dudukutin natin ito. Okay, ituloy natin. Kaya hindi po pwede sabihin na hindi po nila alam, sir. So yung sinabi ni Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukutin nila yung mga tao na yan. Yes, sir. Ganito po yan, sir. Sir? So, nasagot talaga niya, yes sir, no? Dapat kung pinabulaanan niya, no sir, pero parang di napakinggan yata ng mabuti ni Police Colonel itong katanungan na ito. Ganito po, sir, ang kwento dyan, sir. Deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, hindi ko na po matandaan kung nasabi ko, pero kung may nabitawan mo akong salita, pero pabirto man siguro, sir, hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkaroon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime, with the NBI po, sir. Andali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired hindi ka pa malimutin. So, di niya matandaan kung sinabi ba niya yung dudukutin na lang natin. Words like that you cannot just easily slip by your mind. Yung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Hindi ko na po matatandaan, sir. Ay, huwag kang selective, ha? Selective. Permission to make statement, Ha? sir. Pero bakit kaya di niya direkta na masagot na nagsisinungaling si Atong Ang? Ano ang sa palagay ninyo? Comment kayo mga kapatid. Ang sagot niya, di niya matatandaan kung sinabi ba niya yon. Nag-out ka, ha? Yes, sir. Police colonel ka. Yes, sir. Dapat responsible ka sa lahat ng pinagsasabi Opo, mo. sir. So, Permission to make statement, sir. false. Nagsinungaling si Mr. Atong Ang. Ako, sir, sige, di ko po kayang, di ko naman na matatandaan lahat, sir, kasi after our case conference, sir, pinag-usapan nga po namin, Sige, pinag-usapan po namin noon, sir, together with the anti-cybercrime, with the NBI, nag-sharing nga po kami. Kasi nag-sharing kami, ito ang target. Within NCR, Metro Manila, sir, sa amin, ng NCR CIDG, napunta yung mga target na involved sa cloning. At kasama ko noon, yung anti-cybercrime. Yung outside Yung cloning parang yung video ninakaw, no? Nauna nang tinatalakayan ni
Mr. Atong Ang, paano ninakaw yung video nila? Ito na yun, nag-conduct yan ng operation, pati NBI, Yes, sir. request na siya sa NBI, Manila po, sir. nag-conduct operation, positive results. Yes, sir. Legal lahat yun. Yes, Walang sir. problema, di ba? Wala Opo, tayong sir. nakita problema doon, legal lahat yun. Ito na namang sinabi niya kanina na binigyan kanya ng 1 million. Yes, sir. Yun, tinanggap mo. Sir, may letter request po kami. Kasi even, totoo po yung sinasabi ni Mr. Atong Ang, sir, na even nung ako'y nasa CIDG, talagang kulang ang gamit din ng kapulisan. Alam mo, So may solicitation sila. Sige, tinanggap mo. nag-donate siya ng computer, sir, 10 laptop. Okay. Tinanggap po namin nung nasa Laguna ako, sir. Gaano kayo ka-close ni Mr. Atongang? Hindi kami ganun ka-close po, sir. Ilang bisis lang kayo nagkikita? Yun nga, sir, nung doon sa office niya, nung nag-case conference po kami with the anti-cybercrime, with NBI, and then nung pangalawa nung sa Lipa, sir, na ako'y PD na po ng Laguna, na How about itong si Juan? Si Julie Patidungan? Si Dundon yan. Kasama pa sa investigation, hindi pa humihiwalay si Dundon sa kampo ni Atong Ang nito. Matagal mo na itong kilala? nung sa Laguna na lang po kami kilala niyan, sir, ni Don Don, sir. Palagi kayo nagtatawagan ng cellphone? Nagkakatawagan po, sir. Okay. Si Mr. Atong may sinabi pa kanina na gusto mo daw siya magsinungaling na pinapaangkin mo sa kanya na siya ang nagfinance, nagpagawa ng building ninyo. Tumulong po, sir. Totoo yan na gusto mong magsinungaling siya. Sinabi ko lang, sir, na tumulong siya. Ang categorical question dito, totoo ba na sinabi niya kay Atong Ang na gustong magsinungaling at aangkinin na siya ang gumawa sa naturang building? Bakit kaya? Hindi nga, kaya nga tumulong siya, di ba? Sabi niya, nagtataka doon siya, bakit pinapaangkin mo sa kanya yung pag-construct ng building ninyo doon sa kampo. Yun ang sabi niya. Totoo yan na sinabihan mo siya na sabihin mo sa mga tao na ikaw ang paggawa nito. Yung isang portion po siguro, sir, talagang siya dahil nagbigay nga po siya ng 1 million na tulong, sir, for renovation. Hindi lang po isang building ang renovate ko po sa ano, sir. Ako, hindi kita minamasama diyan sa pagbigay ko ng tulong. Kasi ako naging pulis rin ako. Yes, Normal talaga yan na maglapit tayo sa mga politiko, sa mga negosyante. Tulong sa para hindi naman binubulsa yun eh. Gawa ng kampo, okay lang yun. Pa-repair. Marami ba mga mababait na tao, kagaya ni Atong Ang, na mabilis magbigay ng suporta. So, yun ang pahayag ni Senador Abato dito sa hearing. Ang daming mababait na tao, kagaya ni Atong Ang, na mabilis talaga magbigay ng suporta. Okay lang yun sa akin. Kino-confirm ko lang ito ngayon sa'yo para kasi sinasabi ni Atong Ang na you are apparently a part of the conspiracy to put him down. Ay, hindi ko masasabing part ako. So, kasali sa conspiracy. Ayon kay Atong Ang. Sir. Kasi, alam ko naman, ginagawa ko lang. Diretsahin kita. Sabi niya, ang pinaka-suspect niya is Mr. Bong Pineda. Yes, sir. May kaibigan ba kayo ni Bong Pineda? Hindi, sir. Hindi. Hindi po, sir. General Kaskulan? Hindi din, sir. Oo. Naging chief PNP mo yun, hindi mo kilala. Kaibigan mo, bata ka ba? Hindi, sir. Hindi. Sino naglagay sa iyo as PD ng Kalamba? During the time of General Eliazar po, sir. General Eliazar? Yes, sir. O ito ngayong mga kaso ni Julie Patindungan na apparently parang gawa-gawa lang daw. Sabi niya Atong Ang para i-pin down yung tao niya. Ano masasabi mo doon sa mga kaso na hinaharap ni Patindungan? Yung mga double attempted murder. So, sa hearing na ito, dinipinsa pa kung naalala ninyo ni Atong Ang si Dundon. No? Dahil hindi pa tumitiwalag si Dundon dito.
Frustrated murder. Wala akong masasabing may kinalaman. Hindi po time yon. Hindi po, sir. Okay. Sige. Yes, sir. Satisfied ka, Mr. Atunghang? Kung magtanong ka, you direct it to Your the Honor. chairman. Senyor, Ako Your na Honor. magtatanong sa Honor. kanya. Ano ko lang dito? Number one, yung sinasabi niya selective ang isip niya, ang utak niya, nung ano po na sabi niya, hindi niya matatandaan. Binanatan agad ni Atong Ang dito, selective ang utak niya. Sinabi niya ang dudukutin. Nung sinabi niya po yun, kaya ang daming accomplishment na nahuli dahil hindi nga ako pumapayag sa ganyan. Pwede niyo, kung sinasabi niya, hindi niya matandaan ang sinabi niya, pwede niyo natin tanungin yung NBA dito, baka narinig. Ang mga tao ko lahat kasi narinig eh. Number two. Ngayon, narinig ng mga tao ni Ang umano at pati na si NBI na sabi nitong police colonel na dudukutin na lang. Ano kayang reaksyon ng police na ito? Yung ano po, Your Honor, yung sa Laguna, sa Lipa, yung sinabi niyang halos tapos na yung pinakita niya sa akin picture. Hindi siya humihingi ng pera nun, nag-donate lang ako. Ang sabi lang niya, akuin ko lang daw akuin ko lang daw na ako nagpagawa lahat. Sabi ko, hindi ko makita logic. Kaya tinawagan ko si Atty. Carol. Kasi si Atty. Carol lang kakilala nila, tsaka si Joseph eh. Never ko siya kilala, kaya sabi ko, nakita ko lang siya once, twice nung lumapit, hindi ko alam pangalan niya eh. Natanda ko lang mukha niya. Nung nakita ko, ikaw pala PD ngayon, Colonel. Tapos nagulat ako, ba't gusto niya ako magsinungaling agad? Ba't sanay ka magsalita magsinungaling ang tao? Yun ano ko, tapos nalabas ng mga testigo mo, puro Yun, binanatan ni Atong Ang. sinungaling. Alam naman natin, dadamay mo pa yung mga pulis, di ka naawa. Kasi utak pulis din ako eh. Pareho tayo eh. Nakita niyo naman, Your Honor, di po ba? Nakita niyo naman siya magsalita. Colonel ka, PD ka, hilaw ang salita mo. Ito ang terminology na natin. Thank you for that. Anong reaction mo? Sir, Sabi ni Atong Ang na may nakarinig sa kanyang pahayag na dudukutin na lang natin ito. Pati na daw umano sa NBI, tanungin kung nakarinig na. Pero may mga kasama si Atong Ang na nakarinig umano. yung sinasabi na makakalimutin ako, siguro, sir, sasabihin ko, slip of a tongue. So, isip o patang, yung makakalimutin? Kasi, sir, pero kung talagang didiretsuin kung yung sinasabi ni Mr. Atong Ang na dukutin, hindi sana ginawa ko na, sir, ba't pa kami nanghuli? Nanghuli po kami. Ito ha, hindi siya sabihin nga, posibleng nadukot dahil nga mayroon tayong nahanap ngayon na 34 na tao. O, sir, pero wala Kaya po akong nga, kinalaman. very sir. crucial yung statement mo na pagdudukutin na lang natin mga yan dahil nga may nahanap tayong 34 na Yes, tao. At nang lumitaw na si Dondon Patidungan, hindi lang pala 34 na tao. Ang dami pala. Mahigit 100. Wala po akong kinalaman doon, sir. Ang pinag-usapan lang namin doon, sir, yung involved sa cloning. And nahuli po na amin yon, nakasuhan. After that, wala na po kaming kinalaman, sir. Ito Cloning operations yun. cloning operation lang, sir. Okay, we'll take that up later. Meron tayong kaso dyan. Mag-update na Opo, sa DG about that. So ano pa? Wala na po, sir. Thank you. Opo, sir. Salamat ha. But before yung kay section, mamaya kay section, pwede tapusin muna natin itong, sana yun, nawala na yung magkapatid na dalawa kanina dito. Balik muna kayo, kasi hindi pa kayo tapos. Pag ganun-ganun tayo eh, that's normal for a hearing na, sir. Ay, yan na, sir. Sir. Balikan natin kasi naputol ka. Pinagbigyan natin si Mr. Atong Ang na magsalita. Saan ba tayo last? Ano yung sinabi mo kanina? Doon po sa, kay Michael Calaveria po. Ha? Kay Michael Calaveria po. Michael? Ito ang sinabi nilang
hinuli doon sa arena. At sabi daw ng mga security, magpili kayo. Papatayin o kakasuhan kayo. Mas pinili daw umano nila na kakasuhan sila. At kinasuhan sila kaugnay sa drugs. Alaberia po. Claveria. Doon ito nangyari, sa loob ito ng sabungan o sa safe house o sa police station? Sa loob po na sabungan nangyari po yun. Okay, sige, tuloy mo. Yung pong, nung binitbit na po nila kami, yun Pero bago ka magpatuloy do you confirm or deny na ikaw ay convicted? Convictado Convictado ba ito o napailan na ng kaso? convicted po your Convicted ka ng drug case noong 2002? Opo. Na ano lang po ako doon, Your Honor, na para pong nasa up lang po kami doon. Para pong na-sit up. Opo. Pero gumamit ka talaga noon? Noon po. Oh, gumamit ka. Pero hindi na po nitong Okay, anyway, that's kung lang yun. Or character reference lang yun. 2002 pa yun eh. Opo. Itong inibisigahan natin ngayon, 2021 na mga kaso ito. Ba't sige lang? Wala pang tukhang noon. Uplan tukhang. Wala pa. Kaya pala tumaba ka na ngayon, no? Wala, uminto ka na, no? Wala, no? Kapal na yung pisingay mo. Mataba ka na. Okay na. Sige, continue. Nung pong kinuha po nila kami, habang binabiyahe po nila kami, yun nga po sabi sa amin na bakit si Boss Atong daw ang bilangga namin. Bilangga po daw namin si Boss Atong ay pader po daw si Boss Atong. Sabi ni Michael Calaveria po. Michael Claveria. Tapos may sinabi ka pa kayo na alam nyo ba na 5,000 lang? Opo. Ano ba Sinabi po nila sa amin na sabi, alam nyo ba, tumawag sa akin si Boss Atong, 5,000 lang isang ulo yung binabayaran sa inyo. Pero sa ganun man, hindi namin kayo para patayin. Ang sabi sa amin po, papipiliin namin kayo. Kaso o patay. Ano pinili mo? Ay syempre po, sa amin po, ay kaso na lang po, kaysa patayin po kami. Okay. Tapos, saan na kayo dinala? Nung dinala po kami sa safe house nila. Safe house? Apo. Alam mo Sa anong tinatawag safe house? pong bahay po. Ha? Ano lang po siya eh. Bahay lang po siya eh. Safe house ng mga pulis? Parang ganun na po. Tawag nila sa kanilang safe house. Gaano kalayo galing sa sabungan? Mga 15 minutes po. 15 minutes? Apo. Dinala kayo doon? Apo. Ano nangyari pagkatapos? Dinala po kami doon ay mga mag-aalas 6 po ng umaga. Tapos nilabas po kami alas 10 na po ng gabi. Sige, tuloy. Nung pong nilabas po kami nila, nagpunta po kami dito sa may parting pagsangan po. Naghanap po sila ng pagtitigilan. Nakakita po sila nung nag-aantay po doon na single na isang barangay tanod po. Ngayon po, doon po sila tumigil. Hanggang doon po kami pinicturan. Pinicturan? Opo. Bakit? Nagtanim po sila sa amin. Ng drugs po. Drugs po. Drugs? Opo. Sa Pagsanhan, Laguna? Opo. So galing sa sabungan, diretso kayong safe house. Opo. Pagkatapos sa safe house, pumunta pa kayo sa Pagsanhan, Laguna. Opo, doon po na kami kayo pinantingan ng droga. Opo. Sabi po daw, doon po daw kami nag-transaction. So, Team leader ay 28 larawan. Because I fell asleep when I was watching that Senate hearing. I saw the first portion. Ito. Di pa pumutok yung isyo na nagtatago siya. Kung nakilala nyo ba ito? Di pa yun pumutok yung isyo na may kalunos-lunos na pangyayari. So if I may be enlightened on, hindi ko alam anong conspiracy yung sinasabi. Narinig ko lang yung pangalan. Immediately,
Tumawag ako kay ano sir, tumawag ako sa Chief of Police ng ng Santa Cruz MPS, then Ma'am Gawiran, para mag-coordinate kung ano yun mga detalye po sir. And I directed yung team supervisor po for the information of everybody po. May 4 pong district team ang Laguna PPO. At ang bawat pong distrito ay minamanduhan ng isang opisyal. Noong time na yon sa 3rd at 4th district team, ang team supervisor ay si Lieutenant Sasaluya po. So doon sa allegedly doon sa nakuha namin information, I directed Lieutenant Sasaluya to closely coordinate with and help yun COP po ng Santa Cruz MPS po. Dito ba siya? Si Lieutenant Kasaluya? Kataluya? Opo. Andito siya? Imbitahan nga ninyo, paupuin dyan. Ano lang po, excuse me po. Ang GPIU po, overseeing more or less 80 personnel, meron po kaming tracker team. Meron po kaming PSOU. Meron pong 4 na distrito. As well as the office personnel. More or less 80 personnel. Ako po yung nagsusupervise ng more or less 80 personnel. So, hindi ko po kakayanin talaga lahat yon. So, lahat po ng district team o lahat po ng team ay meron po talagang designated na officer. In this case, dito sa area na to, na pinangyarihan, sino yung designated officer? Kung yung tungkol po kay dito po doon sa kay Ma'am Lasco po, it is not Lieutenant Sasaluya kasi matagal na po siyang na-relieve. If I'm not mistaken po, may relieve na po si Lieutenant Sasaluya sa PIU. And also, may I allow, sir? Kung hindi na si Lieutenant Taduya no August 30, sino na? Captain De Guzman po, sir. The team supervisor po, opo. Andito rin si Captain De Guzman? No, sir. Yung mga whereabouts ng mga tauhan nila, you would know? Yes, sir. Kasi nun, I closely coordinated with the DCOP of San Pablo CPS. I personally, sir, nandun ako sa area at nagpapa-allot kami. Captain De Guzman, the 3rd district team. Ako po ang 2nd district team ng PIU kasi ang dami po yun base dun sa sinabi sa amin. Marami yung tao. Hindi kakayanin po ng SWAT lamang ng San Pablo. Sa ating katanungan, busis ng masa, dapat bang ihinto ng gobyerno ang lahat na ore ng online gambling? May nag-yes 87% habang no naman 13%. Okay, tuloy natin. Dali, ako naging City Intelligence and Investigation Chief ako ng Davao City. Napakalaking area. Kahit na buong Laguna, pwede yan mapasok sa Davao City kasi hanggang Mount Apo. Puput ng Mount Apo, Davao City pa rin yun. Biggest city in the world in terms of blood area in Davao City. Pero, kung may gagawing kalukuhan yung aking mga tao sa intelligence, sigurado mamumonitor ko. Ikaw ba, kung may gagawing kalukuhan ng mga tao mo, blind ka pa rin, hindi mo maalam? Alam ko, sir. Alam ko po. Alam mo? Opo. So in this case... So, lahat ba ng mga kalukuhan ng tao niya, alam niya? 2 beses na, 2 cases. Itong kaso ng pagkawala ni Lasco at yung kanina, yung 2 magkapatid, ini-implicate itong mga tao mo sa Provincial Intelligence Branch. Ano masasabi mo ngayon? Sir,
si Staff Sergeant Paghangaan po is not assigned in intelligence at branch of the Laguna PPO. Hindi po siya assigned. Saan siya assign pala? Assigned po siya sa Binyan CPS. Kaya nagtataka po ako, ni-implicate dito yung PIU na hindi naman po siguro former PIU po si Sergeant Paghangaan. Oo. Pero PIU siya. So, Pero naging matagal- PIU siya. Opo, sir. Matagal na po siyang wala sa PIU po, sir. So at that time, Mr. Paghangaan, yung time na nawala si June Lasco, nasaan ka noon? Anong assignment mo? Sir, sa ano po ako, Binyan City Police Station, sir, Laguna PPO, sir. Binyan City Police Station, sir. Laguna, sir. City Police Station. Yes, sir. Nandun ka? Sir, nung time po na yon, off-duty po ako nung August 31, August 30, August 30. 2021, sir. Nag-deliver po ako ng sabon, sir, noon. Mayroon po akong mga original na resibo, sir. Conversation, sir, ng text message sa amin, sir, nung na-order, sir. Pwede ko po bigyan yung family, sir. Para makita po nila, sir, yung date, Saan yung nag-deliver ka? Sir, sa Pila, Laguna, sir. Pila? Pila, Laguna, sir. That's 41 minutes away from the crime scene. Magandang hapon po kay Senator Lacson po at sa lahat po ng nandirito. Ako po si Mary Joy Lopez, ka-live-in partner po ni Jason Amoroto. Isa po siya sa nawawala sa online sabong po. April 28 po ng gabi, nagpaalam po siya na pupunta daw po sila ng sabong. Magsasabong daw po sila dito sa Santa Cruz, Laguna. Bale, meron pong kumontak sa kanila na kakontak po ni Brandon Retusto na taga sa amin din po. Si Joseph Mandaraog po. Siya po yung naghatid nung balita na may maglalaban nga daw po sila sa Santa Cruz, Laguna. Bali, dalawa po silang taga sa amin na kinuha nila na ang sabi po nila is magbibitaw lang daw po sila ng manok tapos babayaran daw po sila ng 5,000 kada daw po bitaw yung ilalaban pong manok. Sa hirap naman po kasi ng buhay, tas pandemic, kumagat din po yung partner ko po dun sa sinasabi nila. Tapos yun na nga po, bali 8:45 ng gabi, umalis po sila sa barangay po namin. Pumunta po sila dun sa farm ni Brandon Retusto kasi sabi po niya dun daw po sila magkikita-kita. Tapos after po nun, wala na po akong contact sa kanya. Bali nung 28 na po, dapat po, sabi niya kasi uuwi daw po sila 28 ng gabi. Hindi na po sila nakauwi. Tapos 29 po ng umaga, nag-aalala na po kami. Kaya pumunta po ako dun sa tao na kumontak sa kanya para sabihin na magbitaw sila. Yun nga po, sinabi din po sa akin na nagka-problema daw po, na hold daw po. Pero makakauwi naman daw po. Tapos, yun nga po, bali April 30, inutusan po kami na mag-rent daw po ng sasakyan para pumunta sa Santa Cruz, Laguna. Tapos ang sabi po niya sa akin, bago daw po kami pumunta dun sa Sabungan, pumunta po na daw po kami ng police station. So ginawa din po namin yon. Then pagdating po namin ng Santa Cruz Police Station, ang sabi naman po sa amin ng police na nakausap namin, pumunta daw po muna kami dun sa Sabungan para i-sure kung talagang na-hold. Ito ang mga kamag-anak sa nawalan ng sabongero, no? Sa investigation na ito, di pa pumutok yung pangalan ni General Istoso. Pero nang tumitiwalag na si doon pa pumutok yung pangalan ni General Istoso. Istomo. Si Istomo, Alpa yan. Sa membro ng sabong yan. Pag sinabing Alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance, pero lubog ang pangalan ni Istomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan yan. May monthly yan sila. Is Alpa nga. Pag sinabing Alpa, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo. Siguro hati-hati sila sa 70 million aman. Ngayon, yan si General Istomo.
Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Dundon Patidungan para matapos na yung Ito ang pinabuluan na naman ni General Estomo sa interview. problema mo na yan. Personal opinion ko lang ito, no? Ito si Alice Totoy kasi ang galing magawa ng kwento. Mas naniniwala ko kay Atong Ang. Para sa akin, mukhang totoo na meron nangyaring extortion. Yung 300 million na yan. Pero kay Charlie, kay Atong Ang, kayo ba may personal na relasyon, connection? Kaibigan niyo ba siya? Magkaibigan ba kayo? Magkakilala Tropa kayo? ba kayo? Okay. Naghanap ko ng pamamaraan, makakilala siya. Okay. First time ko lang siya nakilala. Siyempre, nanghingi ng tulong. Actually, aminin ko, nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 beating station sa General Santos City. Kaya kong patunayan, nakasali ka talaga sa Alpha. Kaso lang, sa isang tatlo kayo, naghati-hati dyan. Tatlo yan sila, naghati-hati dyan. Si Lito Gira at saka si Bernie Tacoy. Kaso lang, ito si General Estomo, lubog to. Pag ibig sabihin ng lubog, wala siyang pangalan. Paano niya sabihin? Dahil wala siyang alam sa sabog. Una, bakit mayroon siyang betting station? Pangalawa, sinabi niya na hindi sila magkakilala ni Mr. Atong Ang. Kung hindi ka kilala, bakit ka bigyan ng betting station? Ngayon, sinabi niya na hindi niya kilala si Mr. Atong Ang. Bakit mo nasabi na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang? Bakit mo sinasabi na si Mr. Atong Ang mabait, walang ginawang kalukuhan? Nakikita ko, parang defense counsel na siya ni Mr. Atong Ang. Marami ang nagulat sa mga bagong revelasyon ng whistleblower na Yan. So, mga kapatid, ang katanungan, busis ng masa, dapat bang ihinto ng gobyerno ang lahat na ore ng online gambling? Yes, 87%. No, 13%. Kung malala ninyo, nagsalita na ang mga kaobispuhan sa CBCP kaugnay sa online gambling. At sinabi ng mga obispo na itong online gambling ay bagong salot, bagong virus na sumisira sa mga individual, lalo na sa pamilya, at pati na sa lipunan. Tahimik na kumakalat at nagdudulot ng malawakang pagkaalipin. Daming nagiging addict sa online gambling. At di lang yan, ito ang resulta. Kaya, hope na mananagot ang nasa likod nito. So, kung may missing sa bungero, may missing buksingero. Di, lumitaw kanina. Okay? Ayun na, ulitin ko. Pakita muna natin dito ang resulta sa ating busis ng masa. Ito po busis ng masa natin ngayon. Ang resulta ay 87% yes, no 13%. Okay?